Facebook friends lumutang ang 4 na lalaking itinuro ng PNP sa CCTV na posibleng may kinalaman sa holo bombing nitong linggo. 2 sa kanila ang cleared na ng mga otoridad matapos sumailalim sa interogasyon. Pareho nilang itinanggi na miyembro sila ng Ajang-Ajang Group ng Abu Sayyaf na hinihinalang may kinalaman sa pagsabog. Lumapit na rin sa mga otoridad ang 2 lalaking nahagip din daw sa CCTV. Sabi ng AFP Western Mindanao Command, bumibili ng gamot ang 2 nang mangyari ang pagsabog. Wala pang impormasyon kung anong kinalabasan ng questioning sa kanila. Sa ngayon, tuloy pa rin ang operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf. Sa Patikol, ni-raid ang tirahan ni alias Kama na sinasabing may kinalaman sa pagsabog. Ayon sa West Mincom, wala roon si alias Kama pero napatay sa operasyon ang kamag-anak niyang si Omal Usop matapos daw manlaban. Hinahanap pa rin si alias Kama. Pinasabugan din ng isang moske sa barangay Talon-Talon, Zamboanga City pasado hating gabi kanina. Patay ang 2 Islamic preacher na sina Hadja Talbato at Rex Habil. Sugatan ang 3 iba pa. Base sa investigasyon, natutulog sa loob ng moske ang mga biktima nang hagisan ng granada ang building. Dumayo lang daw sa lugar ang mga biktima para sa isang aktibidad. Sabi ng pulisya at ng AFP, wala itong kinalaman sa holo bombing. May person of interest na raw na iniimbestigahan ng mga pulis. Sabi naman ng Malacanang, sa panibagong insidenteng ito, tila hinahamon ang kakayahan ng gobyerno na mapanatili ang seguridad sa Mindanao. Magpapatuloy raw ang mga hakbang para isulong ang pagbabago sa Mindanao sa kabila ng terorismo. 3 million pesos ang handang ibigay ng Quezon City Local Government para mahuli ang nasa likod ng pagpatay kay Kapitana Crisel Beng Beltran. Patay ang chairwoman ng Barangay Bagong Silangan, Quezon City sa pananambang bago magtanghali kanina. Dead on arrival siya sa ospital. Pati si Melchor Salita ang nagmamaneho ng SUV na sinasakyan ng kapitana. Bumangga pa sa paderang SUV matapos itong tambangan. Sugatan ng 3 iba pa. Sa kuha ng CCTV, nakunan ang ilan sa mga salarin. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang pamilya ni Beltran. Isa sa mga iniimbestigahang motibo sa krimen ang politika, lalo tatakbo sana ng kongresista si Beltran sa election 2019. Dahil sa brain cancer, pumanong na ang 66-year-old R&B singer and songwriter na si James Ingram. Inanunsyo yan ng aktres at malapit niyang kaibigan na si Debbie Allen sa isang Twitter post. Bukod sa 80s hit song na Just Once, kasama rin sa kanyang pinasikat ang mga kantang I Don't Have the Heart, How Do You Keep the Music Playing at Somewhere Out There. Bumuhos ang pakikiramay mula sa iba't ibang music artists gaya ng Quincy Jones, Brian McKnight at Lea Salonga. Kahit malaki na ang tiyan at soon-to-be mom na, dancing queen pa rin ang peg ni former sex bomb dancer Rochelle Pangilinan. Sa kanyang maternity shoot na ipinost niya sa kanyang Instagram, elegant ang post ni Rochelle with her baby bump. August 2018 nang inanunsyo ni Rochelle ang kanyang pagbubuntis, 1 taon matapos ang wedding nila ni Arthur Solinap. Ibinahagi naman ni Kapuso reporter sa Lima Refran ang kanyang experience sa body shaming at kung paano siya natutong mula rito. Sa isang episode ng Brigada, nag-feature ng mga katulad niyang nabiktima ng body shaming si Salima. Ang iba pang detalye kaugnay niyan, alamin sa aming website. Isa namang fundraising ang ginagawa ng pamilya ni Pepe Smith para sa memorial service ng namayapang singer. Sabi ng pamilya ng Pinoy music icon, anumang halaga ay malaking tulong sa kanila. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ang pamilya Smith sa mga nagbigay na ng donasyon. Pinatatanggal na ng COMELEC sa mga kandidato ang campaign materials nila na hindi sumusunod sa tamang size at lugar na pinagkakabitan. Pag nagsimula na kasi ang campaign period for national positions sa February 12, ituturing na yang violation ng campaign rules. Kayo mga kapuso, iboboto nyo ba ang mga kandidatong hindi sumusunod sa patakaran sa kampanya? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Mav Gonzalez. Click that share button now.